Fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Sabi sa inyo dami ng extra rice na naman. Ay, ganun talaga, partner. Natatandaan ko nga dati para dumami yung makakain namin. Oh. 'Di ba? Kunyari, manok na prinito. Oo, 'di ba? Kapag nakaluluwag-luwag ka, kakainin mo yung balat kasama yung laman. Oo naman. Oo, syempre. Tapos lalakihan mo, di ba? Correct. Kami nung araw, partner, para tumagal yung buhay nung manok. Imagine ko na. Oo. Madami yung kanin. Tapos yung manok babalatan. Okay. Oo, so syempre yung part na yung balat, yung crispy, ganyan, separately siyang kinakain bago kainin din yung laman. E di 2 cup of rice, isang drumstick. Oh, di ba? Ganun talaga, no? Pag nagtitipid Pag nagtitipid. Naalala ko naman yung nanay ko ganyan din. Tinatanggal niya talaga yung balat. Yun yung masarap eh. Ganyan pa fry niya yung chicken. Oh. Pagdating sa amin, puro walang balat. Ano gagawin niya sa balat? Ipiprito niya din. Separate ulam. Oh, di ba? Kasi separate ulam talaga siya. Kaya yung kumakain ngayon na hindi mo kailangan ihiwalay yung balat doon sa laman, na masasabi mo sa sarili mo nakaluluwag-luwag ka na. Totoo yan! Senyales yan ng pag-unlad. Senyales ng pag-unlad, senyales ng pagyaman. Hindi mo kailangan maraming pera sa bangko para sabihin mong yumaman ka na o masabi mo nga kahit papaano nag-level up ka o naging nakaluluwag-luwag ka, friend. Totoo Dahil ka dyan. Totoo yan marami nakaka-relate sa ganyan. Ako nga, partner, maski hotdog. Sabi mo lang balat yung hotdog. Binabalatan mo yung hotdog para maging ulam. Correct. So, dadami din siya, partner. Kasi pag binalatan mo yung hotdog, yung mapulang-mapula na part, yun yung balat. Diba? Tapos yung loob, yung medyo mamink-mink. Pag pinaghiwalay mo sa kanila, di madami kang ulam. Ay, naku, senyales din yan ng pag-unlad. Ito pa isang senyales ng pag-unlad. Ano pa? Kung ang fishball, minimerienda mo. Ay, diba? taray. At hindi mo siya ginagawang ulam. Diba? Oy, totoo yan. Kunyari, dumaan sa harapan nyo yung magpipishball. Tapos bumaba ka, doon ka nagtutusok-tusok mismo sa kawali. At doon mo rin kakainin. At wala kang kanin. Walang kanin. Nakaluluwag-luwag ka noon. Masasabi mong nag-level up ka na. Diba? Totoo din. Hindi, tsaka, pagka halimbawa ang chichirya ay kinakain mo ng diretso lang na may kasamang soft drinks. Diba? Masasabi mong nakaluluwag-luwag ka na rin. Kasi dati, ang chichirya inuulam. Kaya, totoo. experience namin yun, alam namin yan. Correct. Iniisip namin mukhang barbecue. Yes, isipin mo na lang, barbecue yan kasi barbecue flavor. Lalong-lalo na, partner, yung mga nabibili sa mga tindahan na mga 50 centimos. correct na yung piso-piso. Correct yung lechon manok. Ang napakalasa po niyan. Ano yan? Talagang tinadtad po yan ng kung ano man yung tinadtad dyan para maging sobrang alat. At pwede siyang maging ulam. At kung tinitira mo yan ngayon nang hindi mo ginagawang ulam, masasabi nating nakaluluwag-luwag ka na. Ito pa sinasabi namin sa inyo. Mayaman na. Ano pa, partner? Ano pa? Kung yung corned beef nyo, hindi nyo sinasabawan. Diba? Yun talaga yung matinding senyales eh. Kasi ang corned beef talaga, nung lumaki ako, alam ko, ginigisa lang pala. Nung mga bata tayo, sinabawan yung corned beef correct. Ano talaga, pamparami yun eh. Ganito ulit yan, ha? Maraming kanin, tapos sasabawan mo, kasi may sabaw yung corned beef. Correct. Tapos, paunti-unti lang yung pagtira ng corned beef, diba? Kung ikaw, kabisyo, marami ka mag-corned beef, wala pang sabaw. Nako, masasabi mo talagang nakaluluwag-luwag ka na. Hindi, alam mo minsan, masyado nating nilalaliman. Paano ba masabing nakaluluwag-luwag? O paano ba sasabing medyo may pag-unlad na? Yung mga ganyang maliliit na bagay ay senyalis ng pag-unlad, ha? Totoo yan, ha?
Ewan ko, partner, ewan ko rin mga kabisyo kung na-observe nyo sa mga bahay po ninyo. Dati, nung hindi pa tayo, halimbawa, nakaluluwag-luwag, kung ano yung ulam mo ng tanghalian, ulam mo rin ng hapunan. Ay, hanggang ngayon ganyan kami, partner. Pero hanggang kinabukasan, hanggang 6 days. Hanggang hindi ubos yung ulam na yon. Yes. Ngayon, pag nakaluluwag-luwag ka, kung ano yung ulam mo ng pananghalian lang yon. Magpapaluto ka separately ng ulam na panghapon. Ay, hindi ko pa inabot yung level na yan, partner. Sana abutin ko yung level na yan. Diba? Iba ang, naku talaga. Kasi kami, partner, pagka prinito yan ng almusal, partner, kasama pa rin namin yan sa tanghali at gabi. Ano, kailangan mo pang sipagan talaga. Ay, naku, sinasabi ko na nga ba, kaya pala dapat gawin ko na talagang araw ang gabi. Para maramdaman mo din yung nakaluluwag-luwag na sitwasyon. Hindi pa kasi ako umaabot sa level na yan. Kwento ko sa'yo kapag umabot na ako dyan. Diba? Pero yun, para sa akin, partner, ultimate yan, ha? Correct. Kasi ngayon na, yun naman talaga ang eksena talaga natin, eh. Hanggat hindi ulam na ubos, agahan, diba? Ulam mo ng agahan, may itlog ka pa rin hanggang gabi. Totoo, diba? Kapag ayun na talaga, ang senyalis ng kaluluwag-luwag, ang itlog, breakfast lang, diba? Totoo. Ayaw mong ulamin ng pananghalian. Oo, hindi pwede. Kung ulam man siya sa pananghalian kasi sahog siya ng adobo. May kasama siyang adobo. Adobo may nilagang itlog. Correct. Ganon. Iba rin. Oo. Yung adobo niya may nilagang itlog. Yes. Mga senyales din yan ng pag-unlad, di ba? Totoo naman. Pwede namang adobong sibuyas lang yan, ha. Pwedeng adobong bawang lang yan, eh. Pero may chicken ka na, may itlog ka pa. Mautang naman. Talaga namang medyo confirm. Nakaluluwag-luwag ka na. Uy, totoo diba? din yan. Tsaka ito pa, sa hindi nang nakaluluwag-luwag ka. Sana maabot natin itong mga levels na ito, no? Yung laki-laki na pangarap pa rito hanggang ngayon. Uy, pero totoo, and it's never too late. Minsan kasi naisip natin, ako, kwarintahin na ako. Siguro too late na para mangarap at too late na maging nakaluluwag-luwag. Kailangan ko na lang tanggapin na ito na ako. Alam niyo po, gets naman natin na minsan, para hindi tayo ma-pressure, sumuko na lang tayo, di ba? Totoo naman. Huwag natin pahirapan ang sarili natin, pagtanggap na lang, gano'n. Pagod ka ng lumaban araw-araw, edi sumuko na lang tayo, pwede diba? naman, may choice pwede naman. Actually, pwede naman. Yung parang, wag na tayong masyadong maging hayok, wag na tayong masyadong galit gigil. sa pera. Oo, correct na. Parang kailangan maging nakaluluwag-luwag. Pwede naman mag-give up na, di ba? Parang sabihin, okay na sa akin ang corned beef na may sabaw, di ba? Walang masama. Walang masama kung napapagod ka na sa karera ng buhay. Kasi karera din yan, eh. Kahit pa paano na gusto ko ganito, ganyan, gusto ko ganito mangyari, di ba? Pwede naman kumalma lang. Correct, di ba? Pero pwede din naman na mag-level up pa ng buhay. And katulad nga na sabi ko kanina, partner, it's not too late. Correct. Huwag diba? lang siguro ipipressure. Kung hindi na maganda ang dulot sa'yo, di ba, nababother ka na. Nagkakasakit ka na. Nade-develop yung anxiety mo. Or ang sungit-sungit mo na sa kapwa. Yan, dahil sa kagigigil mo sa pera. Nako, senyalis din yan na huwag mo nang gawin. Totoo yun. Naniniwala ako may hangganan talaga yung pagiging competitive ng isang tao. True, may season lang siya. Correct. Huwag mo siyang gawin araw-araw kasi kung napapagod ka na, di ba, talagang emotionally and mentally bothered ka na. Yan. Diba? Medyo mag-lie low ka muna. Correct. Slow down. Pause for a break. Yes. Pwede naman yun. Di ba sabi nga natin, di ba di mo na kailangan lumaban. Sometimes pwedeng sumuko. Totoo yun at minsan sa pagsuko, minsan sa pag-give up ng pagiging competitive o gigil, mas minsan nakakatagpo tayo ng kapayapaan ng puso't isipan. Totoo diba? yun. Kasi kung gigil na gigil ka, tapos talagang social climbing ka to the maximum level, nakakapagod yan hindi ka kasi talaga titigil. Correct. Diba? Pero dadating talaga yung point, hindi lang natin alam kung kailan yung turning point eh. Naitanong yan kahapon sa isang podcast interview na ginesta ko. Hindi pa kasi lumalabas yung podcast kaya hindi ko pa ma-share. Tinanong niya sa akin na parang nakikinig daw kasi siya sa tambalan and isa daw sa mga nakuha niya sa tambalan recently is lagi daw tayong parang gigil sa pera. Yung parang lagi galit nga sa pera, laging parang kailangan nating rumakit, kailangan nating ganyan, 'di ba? Tapos parang itinanong niya sa akin kung kailan mo masasabing yung hindi ka na masyadong yung lalaban, ganun, yung mga ganyan. Tapos sabi ko may mga parts in my life na sinabi kong hindi ko na kailangan masyadong mag-compete pagdating diyan. Okay na kalma na ako pagdating sa ganyang klaseng bagay. Ayos na ako. At dadating yun at walang masama doon. Kung parang feeling mo, napapagod na akong i-level up yung ganitong parte ng buhay ko, walang masama din. Para sa akin walang masama kung magdudulot ito ng kapanatagan ng kalooban at mas magiging happy ka kasi grateful ka sa kung ano meron ka.
walang masama doon. Pero kung gusto mo pang maghangad, wala ding masama doon and it's never too late. Yun lang naman yung point. Kanya-kanya naman tayo ng goal in life, diba? So kung ang goal mo ngayon, edi magpayaman na magpayaman, edi sige, correct. Diba, magigil-gigilan ka sa pera, Tama. magalit-galitan ka sa pera, Yes. trabaho na trabaho, ang Totoo. araw ay gawin mong gabi. Yan, diba? At ang diba? gabi ay gawin mong araw, sabi nga Correct. namang matatanda noong araw. Halos mabulok ka na sa opisina, 'di ba? Kasi nandiyan ka lagi. Go! Kung yan naman ang goal mo kasi syempre gusto mo magsipag. Pag nagsipag ka, maaari ka na ma-promote. Pag na-promote ka, syempre mas mataas ang sahod, 'di ba? So Correct. laging may ganon. So why not? 'Di ba? Hindi naman mali 'yon. Wala namang problema 'yon. At may mga tao din namang ang priority nila ay magkaroon ng peace. Yes. Diba? And may maraming ganun. Pag tinanong mo yung katabi mo ngayon, for example, ano ang priority mo? I want peace. And okay na yun. Walang masama doon. Kasi yun yung goal niya. Correct. And ako, for me, yun talaga yung should be on top of your list of priority. Diba? Yung magkaroon ka ng peace. Kasi siya talaga yung napaka-importante sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Yung matutulog ka ng mahimbing. Totoo yan. Na matiwasay. Gigising kang walang masyadong iniisip. Diba? Hinihigop mo yung kape, nararamdaman mo yung lasa niya. Correct. Kasi wala kang ibang iniisip. True, lalo. Kasi minsan, sa paghahangad ng so much, yan din yung nagbibigay sa atin ng kaguluhan ng isipan at kawalan ng peace of mind. Bakit? Siyempre, kapag ka naghahangad ka, gusto mo, kunyari, mas magandang cellphone o kaya mas magandang sasakyan. Kahit meron ka namang sasakyan na gumagana, maayos pa naman, nakakarating ka naman sa paroroonan. Hindi nga lang siya kasing modelo, pero it gets you to where you need to be. Ganon. Pero kapag ka nilevel up, luma na to 5 taon na o kaya 6 na taon na, pwede ko nang i-level up. Wala namang problema doon. Kaya lang, sa paggaganon mo kasi, syempre, kailangan mo magkumayod ng mas matindi. Correct. Sa pagkakayod ng mas matindi, syempre, mas maraming pagod. Syempre, kapag wala ka namang pambili ng cash, di ilo-loan mo yan. At habang may loan ka, di ba, kabisyo, walang kapanatagan ng kalooban kasi kailangan mo talaga mabayaran siya monthly. Paano kung di mo nabayaran this month, di magdodoble next Ang dami month. alam. Ang dami. Alam natin lahat yan. Alam natin yan, ito po yung mga dahilan kung bakit wala kaming peace of mind. Yung mga utang na loan ng mga loan na yan. Matuto na kayo sa amin. Correct! Pinagdaanan namin ng mga bagay na yan ng napakaraming pagkakataon. Tama. So you better listen. True. Correct, totoo yan. Minsan may dineded ba ganun natin yung gandong usapan Pag ito pinagdaanan mo talaga, sasabihin mo, ay tama ang tambalan. Hindi mo pa nararamdaman siguro kasi masyado ka pang bata o kaya malakas ka pa kasi. correct. Or di naman kaya feeling mo, ito lang. Kasi may mga gano'n ito lang yung gusto ko. Ganyan. Pero as you grow older, marirealize mo, you want more. Hindi naman natatapos 'Di ba? Parang pag-collect ng isang bagay. For example, nangolekta ka ng example, partner, nung nangongolekta ako ng Hello Kitty dati, nag-umpisa lang naman yan sa isang stapler. Tapos na-realize ko, parang gusto ko lahat ng office supplies ko Hello Kitty na. Hanggang sa na-realize ko, maganda pala pati kotse. 'Di ba? May Hello Kitty. 'Di ba? Mga ganon at may kaakibat kasi siya. Hanggang sa na-realize mo na, trabaho ka na ng trabaho, tataranta ka na kasi nagle-level up. Kaya yung sinasabi namin kanina na pwedeng sumuko na. 'Di ba? Pwedeng wag na masyado lumaban para magka-peace of mind. Kasi sa tatanungin mo din yung sarili mo, ano bang pinaglalaban mo? Correct, totoo. Alam mo minsan, hindi mo natatanong sa sarili mo yun Gumising ka ngayon, sige, anong ipinaglalaban mo? Bakit gigil na gigil ka? Galit na galit ka sa pera? meron akong mga ganyang pagkakataon kapag ka napapagod ako ng sobra. Na parang grabe naman yung pagpapakapagod ko. 5 ba yung anak ko? NGO ka ba? Totoo. Meron ba akong bahay ampunan? Ang dami ko bang bitukang kailangan pakainin? Bakit pagod na pagod yung katawan lupa ko? Parang may programa ka sa isang pamayanan. Di naman ako politika. Diba? May ganun nadadating ka sa point na yon. And kaya nga, yung sinasabi namin, nakakatawa man o parang nega pakinggan, pero it's okay to give it up. Correct. It's okay na sumuko. Diba? O it's okay na. Okay na. Ayos lang. Sige, sa inyo na yan. Ganon. And eventually, kasi alam nyo po mga kabisyo, in time, dun din naman tayo papunta Correct. In fact, yung mga feeling ko, yung mga taong agad nag-give up on yung aspirations na sobrang taas. Feeling ko, sila yung mga taong nag-retire din ng mas maaga. Correct. At kung nag-retire ka na mas maaga, partner, parang yayamanin ka, nag-retire ka na maaga Di ba? Totoo naman.
naman. Try nyo makinig. Kaya mas sinasabi natin, di ba, masarap makinig doon sa mga taong, sa mga retirees. Di ba, sa mga taong dumaan na sa matinding trabaho ng buhay. Yan. Di ba, yung 40 years na pagtatrabaho nila, tapos nag-resign sila o nag-retire sila, pakinggan mo sila. Ang dami nila magagandang sinasabi, full of wisdom. Ang isa sa mga sinasabi nila, hanapin mo lagi kung saan ka payapa. Natagpuan lang nila yun nang nag-retire sila. Correct. Sabi nila, bakit hindi ko ito ginawa nung bata pa ako? Diba? Kasi naman talaga yung goal. So sa madaling salita, partner, sumuko ka na. Papayapa ano ba kasi ka dyan. pinaglalaban mo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Kaya kung halimbawa, ganun na eksena mo, parang maaga kang di ba? Decide to retire. Oo, or maaga kang nag-decide na hindi ko na kailangan kumompete. Okay na ako. Ayos na to. 'Di ba? Mas maaga yung kapayapaan, tapos mas maaga din yung partner, yung pagpapahinga. 'Di ba? Kasi but then again, ulitin namin kanya-kanya yan. Sabi nga ni partner kanina, it depends on your goal. 'Di ba? Kung ang goal mo ay hindi peace of mind, ang goal mo ay pera, lagi may kaakibat kasi yan na pagod, paghihirap, 'di ba? Yung ganun. Pero kung ang goal mo ay peace of mind, 'di ba? Give it all up early. Totoo 'yun. Kasi tingnan mo, kapag halimbawa naghangad ka ng higher education at walang masama doon go 'yon. Okay na okay. Yung ang problema kasi dyan, syempre may kaakibat yan na mag-aaral ka ng maraming taon. May kaakibat yan na pag ipinag-aralan mo siya ng maraming taon, may kaakibat yan na syempre dapat magamit ko din ito at dapat mag-level up ako sa trabaho ko o sa buhay ko. Hindi siya natatapos, 'di ba? And ulitin namin, goods yun. Walang masama doon. In fact, ginagamit mo yung talino mo, yung binigay sa'yo ng Diyos to the fullest. Very good ka doon sa part na yon. Pero then again, kung nag-decide ka na hanggang dito na lang, ulitin ko partner, walang masama. Kaya diba? May retirement, ibig sabihin, yung mga tao na nagde-decide na to stop the fight. They just want peace. They will not ride with the tide. Hindi sila nakipaglaban doon sa anong tawag doon sa agos ng alon, 'di ba? Kasi nakakapagod din 'yan Tapos dadating ka doon sa punto na, teka lang, ano ba pinaglalaban ko? Bakit patuloy ang pakikipaglaban ko doon sa alon? Correct. 'Di ba? So magre-retire ka na. Correct. Yun lang talagang pag dumating yung time na dapat ka mag-retire sa work or sa laban ng pang-araw-araw na buhay. Doon mo lang ma-realize na kaya lang napagod pala ako masyado. Diba? Ang dami ko pa palang sanang nagawa pero hindi ko na kayang gawin kasi pagod na ako. Yes. Diba? Hindi na kaya ng katawang lupa ko. Na sana dapat ginawa mo nung nasa 40s ka, 30s ka. Diba? Na parang, hindi ko to nagawa kasi subsub ako sa trabaho. Kayod ako ng kayod. Pera. Ngayon gusto ko siyang gawin. Sige, may pera ako kasi may retirement pay ako. Pero hindi mo naman siya magawa because hindi ka ganun kalakas na. Diba? Correct, totoo. Mag-a-attempt ka pa bang mag-scuba dive? Diba, syempre, iisipin mo, risky na. Kung 88 ka na, give it up. Isuko mo na. Pero hindi, may mga iba na suma-skydive pa rin at 90s. Diba? Yun nga lang, nahihimatay sila sa ere, pero mabubuhay sila ulit. Diba, compare nung nagawa mo ito nung kabataan mo. Kaya lang hindi mo nagawa kasi gigil ka nga sa pera. Hindi, next time. Until such time, ma-realize mo, matanda na pala ako. And hindi na kaya ng katawan ko. Alam mo, partner, may sinabi yung isang tambalanisa na medyo may katotohanan din talaga sa setup ng Pilipinas. Lumagpas na lang yung kanyang message mo ulit. Basta something like, ang peace of mind ay para lamang daw sa may pera. Para sa atin na isang kahig isang tuka, hindi pwede. Gets ko. Alam mo yun, yung parang, yung ibig sabihin, parang, yung mga sinasabi natin nga, give it up, yung peace of mind, kasi mahalaga yung peace of mind, 'di ba? Retire early. Tama din naman siya sa point niya Para to sa mga may pera. Kapag may pera ka na, pwede ka mag-decide na ganun Pero kapag kakulang, talaga lagi kang gigil. Or pwede namang sa point of view na, alam nyo ba na yung mga mayayaman, mas wala silang peace of mind. Kasi totoo, try mo makipag-usap sa kanila. Dahil nga gigil sila sa pera.
'di ba? Ang dami nilang isipin. So Takot ibig silang mawalan ng yaman. Correct. So ibig sabihin ganun 'yun Hindi porke mahirap na isang kahig isang tuka, ibig sabihin Wala kang peace of mind. Oo, correct. Hindi, yung mayayaman din akala natin. Yun pala. Hindi porke mayaman, akala natin maraming pera na anytime pwede mag-retire early if they want to give it all up. Ibig sabihin may peace of mind. Hindi din. Oo, kasi nga 'di ba, tingnan mo yung sino ba yung nagsabi no na you don't put your eggs all in one basket. So iisipin mo pa yung dami ng kailangang daming basket na pwedeng pagkuhanan ng sources of income. Hindi ba nakakapagod yun? Kasi lahat yun isa-isahin Ito na nga lang How many hours do we spend at work? Let's say 8 to 9 hours a day. Dito pa lang ubos na yung oras natin Kung mag-iisip tayo ng mga ibang mga para-paraan, goods yun. Ganon talaga. Hindi ba nakakapagod yung regular employee ka pero at the same time content creator ka? 'Di ba? Madaming ganun For example, basta yung mga iba na vlogger sila pero they also have a full-time job. Meron nakakapagod po talaga 'yun Pero ginagawa nila because they enjoy it. And habang bata pa, go, why not? Pero yung mga ang sinasabi ni Porter, yung mga mayaman ganun din sila. Pero on a higher level. Correct, on a higher level. Na milyunan lang, gano'n. Tapos hindi sila pwedeng bumaba dun sa kinikita nilang milyon. Papaano? Ang laki na din ang sinasakupan nila. Hindi pwedeng mawala ng So, wala ding peace of mind. So, hindi porke mayaman, agad merong peace of mind. Kasi hindi lahat. Katulad natin na isang kahig isang tuka na laging na parang kulang, yung mga mayayaman ganun din. Actually tayo nga pwede tayong mag-give up Ibig sabihin pwede nating kalmahan lang. Bakit? Wala naman tayong mga empleyado 'Di ba? Wala naman tayong pinakakain, 'di ba? Pero kapag ikaw, bawa nung pandemic, hindi ba tayo, of course nataranta tayo kasi kinalahati yung sweldo natin, nangyari yun sa amin 'di ba? Or yung mga iba na retrench, ganun. Pero sa totoo lang, pwede ka makahanap ng trabaho kung gugustuhin mo or kung talaga ipupush mo. Ang mas talagang na-stress ng bongga-bongga, yung mga may-ari ng kumpanya. Kasi ikaw, sarili mo lang iniisip mo paano ko kalahati na lang sweldo ko o kaya kulang yung sweldo. Yung may-ari ng kumpanya, kung ilan ang kayong empleyado, kung 500 kayo, 300, lahat kayo isipin niya. So, pag mayaman, may peace of mind ba? Mas complicated Tanong. yun. Oo. Kasi totoo, kaya ka nga nagpapayaman, di ba, ang goal mo magkaroon ng maraming pera. Dahil ang goal mo magkaroon ng maraming pera, takot ka mawala ito. Yan. Pinaghirapan totoo. mo yun. So imagine Correct. the stress kapag unti-unting nawawala yung pinaghirapan mo. Oo. Tayo nga, mawalan ka lang ng 100, 1,000, naglulupasay na tayo. Tama. Sila milyon-milyon ang nawawala sa kanila kung sakali mang dumating yung pagkakataon na mahina ang negosyo or kung ano mang dahilan. So imagine the stress, milyon yung nawawala sa kanila. Correct. Ganun ka-complicated. Tayo na simple lang, for example, ordinaryong mamamayan, di ba, madelay nga lang, mawala lang yung sweldo mo. Malaki yun, talagang hindi ka, parang katapusan na ng buhay natin. Oh my God, nawala yung wallet ko, nawala yung sweldo ko. Ganun, kinain yung 200 sa ATM ko. Totoo. Di ba, na hindi natataranta na tayo. Pero sila milyon na ng usapan pero nila. partner, kahit ganun ang tataranta tayo, nagagawa natin ng paraan. Di ba? Yes, Sila higher level, milyon. Correct. Hindi sila pwedeng mabawasan kasi may mga nasasakupan sila, una. At pangalawa, syempre yung lifestyle nila. Paano ko i-maintain na gusto ko kumain dito sa mga lugar na ganito, 'di ba? Samantalang tayo, 'di ba? Pwede strike anywhere, 'di ba? Tama, Kahit saan G tayo na G. lagay. Correct, ganun. Diba? Ako naniniwala siguro, ako lang naman to, ewan ko kung maniniwala kayo. Just have to learn to live a simple life. And that's it. Ikaw yun. Oo. Yun na parang wala ka masyadong stress. Kaya idol ko yung mga tambay Woohoo! They Tambay are living for a the very win. simple life. Simple lang, di ba? Pero, in fair, because they have nothing to give up. correct ka. Diba? In fair partner, hindi naman sila nagugutom. Alam mo yun? Nakakapag-inom sila, nakakapaggala sila, nakakanood sila ng sine, nakakapunta sila sa somewhere. Diba? Hindi sila takot mawala ng mga bagay kasi wala naman talaga sila. Oo nga. Diba? Hindi sila takot mawala ng career. Kasi in the first place, wala naman silang career. Nakakatawa maisipin, Diba? pero totoo Oo. Totoo. So yun. Learn to live a simple life.
hindi ka matatakot na mawalan kasi Correct. simple lang naman yung buhay mo at sanay ka ng ganun. 'Di ba? Compared na nagpayaman ka, nagkaroon ka ng multi-million business or kung ano man, multi-million na ipon, savings for example, takot kang mawala ito. Gagawin mo ang lahat para proteksyonan yung naipon mong ito. At ma-maintain. So imagine na stress, isip-isip mo lagi siya. 'Di ba? Hindi mo naman siya madadala. Hindi mo nga siya magagamit in your lifetime. 'Di ba? Hindi mo, kaya kung hindi mo mauubos yan, pamigay nyo na sa amin, di ba? Yun talaga bottom line. Kaya yung mga mayayaman dyan, baka naman. Alam nyo naman na, di ba? Alam nyo naman sa sarili nyo na malapit-lapit na. Share nyo lang sa mga taong nangangailangan, kagaya namin. Baka kasi naman hindi nyo naman po. madadala yan eh. Di ba? Hindi nyo magagamit in your lifetime yung mga multi-million money ninyo. Correct. Di ba? So, better share it with with those people who are in need. Sabi ni Franco, tambay ako noong 2013 for a year. Parang feeling ko ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Stress-free. Totoo. Yun. Pangit mapakinggan tambay, pero yun yung example ng people who are living a simple life. Di ba? Simple lang, walang masyadong stress. Yes. Tingnan mo, nung panahon na tayo, wala namang masyadong kita partner. Masaya naman eh. Totoo din. Di ba? In fairness, nakakanood din ng sine, nakakalabas, nakakakain, nakakabili ng damit, may cellphone din naman, may kotse din naman. Wala masyadong isipin. At hindi tayo takot mawalan ng pera noon kasi sanay naman tayong walang pera. Totoo, parang bakit naman ako matatakot? Hindi pa ba ako sanay? Dapat hindi na ako nagugulat. Sabi ko nga sa iyo, nagkaroon lang ako ng 4,000 pesos na savings sa alkansya ko, sa loob ng kwarto ko, tuwan-tuwa ako. Oh, 'di ba? 4,000 pesos mga kaibigan. Nakapag-save ako that time. Happy. Ngayon, kunyari, nakaluwag-luwag ka na, nakaipon ka na, takot ka na maging 4,000 na lang ang pera mo. Diba? Takot ka na, kunyari, nagkaroon ka ng 1 million, takot ka na maging 4,000 na lang ang pera mo. Hindi ka papayag na maging 4,000 na lang ang pera mo. Pero, balikan mo yung panahon na wala kang pera, hindi ba yung 4,000 pesos na yun nagpasaya sa'yo ng todo-todo? Yes. Totoo yan. Minsan may maraming tricks ang buhay. Ganito, kunyari dati, nung mga bata tayo, ako nung bata ako, hindi ako mapili pagdating sa pagsiswimingan. Alam ko sa jowa. Hindi rin ako masyado mapili. Basta mukhang masarap, go. Charot. Uy, parang magandang ilaw natin. Ano ako ngayon? Ano tawag doon? Glass skin. Yan, ano ka ngayon? Ganda yung ilaw natin. 'Di ba? Glass skin tayo today. Anyways, for example dati, hindi ako mapili pagdating sa swimming. Pagdating sa basta may dagat, okay na yan. May tubig nga, baha nga, di ba? Correct. And well, hindi naman kami naligo sa baha, pero ibig sabihin, tubig ulan, o alulod, di ba kasang happy ka na ng ganun eh? Oo. Simple joys, ganun. Totoo, basta may tubig, go, may puddle, go. Yun, basta may alon, may dagat, walang pake, okay lang yun. Basta swimming pool, okay na yun, walang pake. Ngayon partner, 'di ba? Yun yung kaakibat ng pag ni-level up mo yung life mo, may level up na makaakibat na stress. Ngayon, hindi mo na ako basta-bastang mahihila masyado sa mga basta may tubig okay na. Kasi una, ayoko na masyado maraming tao, 'di ba? Hindi naman sa umarte ka, pero parang kung na-experience mo naman kasi na well, siguro umarte nga, 'di ba? Or na-experience mo yung mas maganda din pala kapag white sand or wala akong katabing chippy na nagsiswimming, 'di ba? Kasi sa mga sobrang public na mga na mga beach, may katabi kang diaper, may asong ligaw, 'di ba na ganon. So ngayon, hindi na ako basta kahit magpakalayo ako, papakapagod ako, pupunta ako ng pagudpod, 'di ba? Magda-drive ng 12 hours para makarating doon. So of course, when I get there, I have peace of mind. Pero ibig sabihin, before getting there, 'di ba? Kailangan nakailan akong racket. Ganun. Kailangan may mga iipunin. 'Di ba? May mga gano'n nakakibat. Samantalang kapag simple lang, na-appreciate mo kung ano meron, okay na kahit may chipping katabi. Dagat din naman 'yan eh. Parehas din naman ng pag-itim sa'yo ng araw niyan eh. Ganun. Ano tayo mga kaibigan, kung titingnan nyo, we are trapped
into thinking na kapag mas mayaman, kapag mas maraming pera, mas okay ang lahat ng mga bagay-bagay. Yes, some way, somehow, In a it's way, true. oo. It's true. Magbibigay naman talaga ng comfort, mas napapadali ang buhay. But yung real happiness kasi na sinasabi, hindi laging sa pera. Hindi laging sa pagtatrabaho ng, 'di ba, yung gigil ka, yung sinasabi natin kanina, yung lagi kang gigil sa pera, hindi mo mahahanap ang kasiyahan doon. Na-trap tayo sa ganung thinking. Yun yung sinasabi natin na, sige, magtatrabaho ako na magtatrabaho. Kasi nga, meron tayong expectation na kapag nakuha ko to, or 'di ba, nagkaroon ako ng maraming pera, magiging masaya ang buhay ko. 'Di ba? Pero mali kasi yun eh. Correct. Hinanap natin yung kasiyahan sa pagkakaroon ng maraming pera. Hindi ba't maraming tao na maraming pera pero hindi sila masaya? Kasi nga na-trap tayo doon. Sa ganung klaseng believing, thinking. na ang kaligayahan ay nasa sa pagkakaroon pera. ng maraming pera. Trap tayong lahat doon. Bibihira yung mga taong na nakaka-realize na, ay mali pala. You chase money to chase happiness. Hindi dapat ganon. You don't chase happiness through money. Yes. You create happiness in everything that you have. Di ba, tingnan mo, nagkaroon ka ng happiness kahit naliligo ka sa ulan. Tama. Di ba? Kasi you created the happiness. You don't chase it, you created it. 'Di ba? Di ba't nagkaroon ka ng masayang experience sa simpleng pritong hotdog? Correct. 'Di ba? Na-enjoy mo nung kabataan mo yung pritong itlog nga lang na may ketchup pa. Enjoy na enjoy. Pero ngayon nagkapera ka, hindi mo na na-enjoy yung basta itlog lang. Ayaw mo. Kailangan may cheese, Correct. kailangan may mushroom, Tama. kailangan may sauce. Yung rice mo, gusto mo garlic na. Yes, Diba? Kasi na-trap tayo sa ganung thinking na masaya to. 'Di ba? Hindi mo alam, nabibigyan mo na masyadong pressure yung sarili mo. Again, kanya-kanyang goal. Kanya-kanya Iba-iba tayo ng ito, ha? POV. Oo, Kanya-kanya iba-iba. tayo ng mindset. Correct. Ako ang gusto ko lang bigyan ng diin dito. Just learn to live a simple life and you'll be happier. Kapag ka kasi ganun, wala na masyadong expectations. Kaya nga yung sabi ni partner, buhay tambay. Tingnan mo yung sabi ng isang tambalanista. Noong 2013, nung isang taon siyang tambay, stress-free siya. Kasi wala naman wala akong kailangang patunayan sa trabaho. Kasi in the first place, wala akong trabaho. Hindi ko kailangang magpunta sa mga lugar na ganito. Kasi in the first place, wala rin naman ang pagpunta doon. So okay lang, ikabubuhay ko naman kahit di ako makarating doon. Kaya ako sobrang proud ako doon sa mga kaibigan kong tambay. Ang dami kong mga kaibigang tambay. Kasi tas masaya sila, no? Kasi alam ko sa sarili ko, unang-una madali silang kausapin. Kasi madaling schedule. Isang tawag mo lang nandiyan na kaagad. At alam mo, pagkausap mo sila, wala silang ibang iisipin kundi magpakasaya. Ano yung meron ka ngayon? Sige, alak, o masaya. O, nanood tayong sine, o masaya. Di ba? Kwentuhan tayo, kape, o masaya. Walang ibang topic, kundi kasiyahan lang. Na-enjoy mo yung moment na kasama mo sila. Tama. Di ba? Compared, kunyari, nag-invite ka ng taong busy. Hindi ba naubos yung kape nyo, nagayaya na siyang umuwi? Kasi kailangan niyang magtrabaho, may schedule pa siya, hindi may lang gagawin pa siya. Hindi lang yun, partner. Yung in-invite mo na gano'n, hindi mo basta-basta mapapakain sa fast food. Oo. Kailangan yung kakainan ninyo yung di masyado maraming tao, Correct, o kaya correct. yung May ganun. May ganong part, may pressure diba? na kasama yun hindi mo lang napapansin. May Totoo. pressure na kasama yun. Unlike ang tambay yung kausapin mo, kahit saan mo siya dalhin, okay lang. Diyan tayo sa Manila Bay, okay lang. Gilid-gilid, diba? Bili-bili tayo ng mga fishball dyan saka sa Malamig. Pwede ayos na, May diba? sa Malamig ba dyan? Mga ganun, for example lang Manila naman. Bay, sapat na gilid na Manila Bay. Kapag Oo. kayayamanin na yan, yung bising tao, Manila Hotel na yan, Oo. diba? O so, magkano yun? Correct. Ganun. Kaya masarap magkaroon ng kaibigan from all walks of life. Makikita mo yung perspective nila. And ako sobra ko na-appreciate yung yung mindset ng mga tambay. Enjoy lang talaga nila yung moment nila na meron sila. Tsaka sila Hindi talaga dahil wala silang pangarap or Oo. siguro lang talaga Or baka enjoying what is in the now. Siguro partner, baka hindi kasi naman lahat ng tambay ganun eh. Oo. Yung iba talaga walang pangarap di ba? pero siguro yung mindset lang na enjoying what is in the now, what is present, and what is happening today. Correct. So ibig sabihin, so ibig sabihin wala masyadong pressure of what's about to happen tomorrow kasi sa totoo lang, tomorrow hasn't come. Yes. Hindi naman natin sure lahat.
'Diba? Basta iniwasin nating matrap sa sa thinking kasi norm yun norm. Ano tayo magpayaman. Yun yung sinasabi ng society. Yun yung sinasabi ng maraming tao. Pero minsan tama you go against the tide 'Di ba na parang ano kaya? Hindi naman sa ibig na magpakatamad ka. Kumbaga wag mo lang hayaan na ma-pressure sa sinasabi ng maraming tao. Ayun na nga. So bottom line yung katulad na sinabi ko kanina. Sabi ko, wag ka nang lumaban, ang kapagod. Pwedeng sumuko, okay lang. Correct. Walang masama, 'di ba? Hindi po namin na nababasa lahat ng mga inyong mga comments. Mukhang varied ang kanilang mga ang kanilang mga opinion. Yan. Sabi ni Mark Gerald Santos, pag sa taong dating wala na nagkaroon, ang hirap din ng peace of mind. Lagi mong nararamdaman na kailangan mong tumulong lalo sa pamilya mo. Lahat ng problema nila, ramdam mo at alam mong dahil may magagawa ka, gagawin mo. Okay. Maganda. Okay, goods yan. Shoutout kay Dexter Coronel Cueta. Yan. Kaya di ba minsan mapakita mo, may mga eskwelahan, ako na-appreciate ko yun may mga eskwelahan na ang advocacy nila is to instill into the minds of their students a simple life. Actually, a simple life. Karamihan naman sa mga eskwelahan ay ganun Natatandaan ko nga, nito lang nag-enroll ako sa school. So may nag-enroll ako sa casino. Nag-enroll ako sa Tupada. Hindi ko alam kung may enrollment sa casino, pero kung meron, huwag ka na mag-enroll dyan. Sa Tupada, sama mo kami. Ano ba enrollment dyan? Saan? Sa Tupada. Anong Tupada? Okada lang alam ko. Tupada ba, Sabong? Nakalagay doon, merong list of supplies na parang pwede mong bilhin doon sa bookstore nila. So, mga simple lang mga nandoon. Tapos nandun sa ilalim na we do not encourage to buy. Bawal nga ang bag na may gulong. Ay, parang talaga? gano'n. Oo. May Kids ganun, yun Alam mo yun, mas madali kasing hilahin. So, yun, bawal. Tapos, bawal ang mga gamit na may brand. Oo, parang gano'n. I think madami yung gano'n. Madami lang din hindi gumagawa pag yayamanin sila or pag gusto lang nila mag-level up. Gano'n. Pero yun, I guess yung sinasabi mo, partner, kasi nga, there is contentment in simplicity. At maganda yun. Bata pa lang tinuturo mo na maging simple lang. Kahit alam mo naman na kaya mong i-provide ang maraming bagay sa kanya. Diba? Comfort, syempre. Pero pwede maging komportable ng simple. Ito tama ditong sinabi ni Marvin John Sabi niya, ibang mindset ng tambay kasi walang iniintindi masyado, lalo kung hindi ka naman breadwinner. Kaso pag may pamilya na kailangan kumilos, hindi para sa sarili, kundi para sa mga mahal mo. Yun. So kasi, another POV. Kasi maaaring partner yung mga kasama mong tambay, talagang sadyang, hindi natin sure. Hindi ko makalala diba? So, kasi pag breadwinner ka, hindi pwede tumambay Ganon. So, lodi natin sila dun sa part na sobra silang YOLO, 'di ba? Pero probably because wala rin naman kasi talaga silang ibang intindihin. 'Di ba? Kung meron silang ibang intindihin, they will not hindi naman correct. Hindi din sila papayag. Kaya ayaw nila mag-asawa correct. Kasi na-realize nila, responsibilidad 'yun. Responsibilidad kasi talaga. 'Di ba? Sabi naman ni Tonette Walhati, sa akin okay lang yung kumakain ng 3 beses. Minsan 4 na beses pa basta wala nagkakasakit. Hi kay Topher Cody. Nakikinig daw ang mga taga DSWD NCR. Hello po. Nice daw ng topic ng tambalan. Maraming salamat. Thank you. Topher Cody. Malamang may kasunod pa yun, putol lang. Ganon din ang sabi ni Inday Glenda, ang ganda ng topic ninyo. Alam niyo, nababago kasi mindset ng tao. For some na nakaka-relate sa ganitong topic, maganda. Pero dun sa mga talagang gigil sa pera, hindi to kasang-asang-ayon para sa kanila. Nababago kasi ang mindset ng tao. Tanungin niyo kami after a few years or hindi ngayon. Few years back. Iba din yung mindset namin. Iba yung mindset namin. So, magtrabaho tayo. Correct. Love for work. Diba? Kailangan maging competitive tayo. Yan, diba? Sigilan. Strike while the iron is hot. Yan, ganun yung mindset before. Pero ngayon, okay na. Ayos lang. Come with me. Diba? Okay na. One day at a
time. Kasi, ganun talaga eh. Nagbabago talaga. Tama yung partner. Maganda yung sinabi mong yan. Maaring varied yung ano natin, yung opinion natin regarding this topic. Because nasa iba-iba po tayong point ng life natin. Correct. Oo. So, kung nasaan ka man, kaya nga, di ba sinabi namin, whether you stay competitive or whether you decide to just give it all up, parehas hindi mali. Kasi Parehas that's your tama. goal at that point, at that particular point in Correct, time. 'di ba? Kung after 2 years may gusto kang ibang gawin, di bago na naman yung opinion, 'di ba? Wala ring point na pagtalu-talunan ko ano ang tama at mali kasi ano yung lagi mo sinasabi, walang one size fits all. Tsaka Well, hindi yun to free size na Yes. pwedeng sa lahat applicable. Depende talaga sa buhay mo, Yes. kinalakihan mo, mga kasama mo sa buhay, pinag-aralan mo, hindi mo pinag-aralan, 'di ba? Kulay ng balat mo. Lahat 'yan iba-iba eh. So every opinion is unique because every story is unique. Ayan. O alagpas alauna na mamaya. Sama-sama tayo mga 1:20-ish para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. See you later.